Hapon nga po, nagpresenta na sinasabi ko nga po sa inyo noong nakaraan, na kapag nadawit na si Romualdez, handa na tayong tumalikod at batikusin si Romualdez. Pero, nagbigo na naman po tayo. Aray ko. Nabigo na naman po tayo kahapon sapagkat ang pinadala po si Marites at si Marisol. Dala po kahapon si Marites at si Marisol na mga chismosa lang sa Forbes Park. Si Marites po ang founder ng United Chismosa Federation diyan sa Forbes, UFO. Nagdadaldal po doon. Kilala mo ba si Romualdez? Wala naman po Romualdez. Nakita ko po siya sa TV. Kamukha po eh. Yan naman po ay galawang DDS. Nakita niyo naman po, isang formal na, na Senate hearing, papasukan po ng chismis. May knowledge ka ba? Na nakita mo ba doon si Romualdez? Hindi po. Para mo nakita nasabing si Romualdez? Kasi po yung kakilala ko po, sabi ni Marites, yung kakilala ko po, yung ano po, kasi yung kakilala ko, pinakilala ko dito. Tapos, sabi niya, eto raw po ang kukuha ng bahay namin. Malis daw kami dito sa bahay. Sino nagsabi? Sabi nung kakilala ko po. Ano nangyari? Ayun po, nakita ko po sa TV, si Curly Discaya, kamukha niya rin po. Sino kamukha? Yung kausap ko po. Alam mo ba siya yon? Kamukha lang po. Paano mo nalaman na na si Romualdez yan? Kasi po si Curly, binanggit po si Romualdez. Kaya kay Romualdez, miski pang barangay, kukutusan kayo ng barangay captain. Ano ba yan? Ganito na ba Senate hearing natin? Nabababoy. Ayan na, miski po si Marcoleta, hindi pinaturan si Marites at si Marisol. Nakagalit si Marcoleta noon, hindi natin nakita. Ngayon, anong ginawa ni Marisol? Di ba? Nakita mo rin? Opo, nakita ko rin po. Di ba tinanong natin yun? Sabi ni Marites, di ba tinanong natin kung sino may-ari nun? Dabi si Curly. Opo, tinanong namin si Curly. Galing ni Marisol, sulsol ng sulsol. No? Galing ni Marisol eh. Tika sulsul lang. Opo, nakita ko. Anak ka ng... Yan po ang nangyari kay Marites at si Marisol. Okay? Ayun lang po pala. At sabi ko nga sa isip-isip ko, nabiktima si Lacson dito. Nabiktima si Lacson na akala niya, pinagtuunan niya ng pansin tong si Marites at si Marisol. Wala namang kakwenta-kwenta. Wala po mapakitang dokumento. Sabi ko nga sa inyo, pag pupunta ka dyan sa Senate hearing, you must be in with documents, okay? So that you can really initiate the truthfulness of your statement. Aray ko. Okay? Even though you have no specific documents or hard copy, it's okay. But be sure that you are telling a really relative fact. Okay? Really truthful. Your Honor, Mr. Chair. But as we have seen yesterday, we are witnessing Marites and Marisol, the leader of the Chismosa in Forbes. Diba? Nakita lang nila. Sarili na lang. That is only opinion, Your Honor. That's never been a fact. And in this conclusion, we are ready to conclude that is impacto. Aray ko. Diba?
Kasi opinion lang nilang nandun. Chismis. Walang basihan. Walang dokumento. Okay lang sana walang dokumento. Pero kung totoo, ayos lang eh. Pero makikita mo, he said, she said. Oh, nakita si Curly Discaya kamukha sa TV. Di ba? Ayoko, gusto ko sanang i-play yung video kaso nakakainis lang eh. Huwag na natin i-play yung video, nakakainis lang po. Nakakainis, nasayang yung oras natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, humaba lang. Humaba. Ano sabi ng abogado? Okay, dito tayo sa abogado. Pakinggan natin tong abogado ni Paring Martin. Kung ano sasabihin ng abogado ni Paring Martin. This is Ade Fajardo, a legal practitioner based in Pasig City. Oh. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Discaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park. Ayun nga po. Hindi pumasok man lang kailan si Curly Discaya doon. Aray ko. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ni Marites at ni Marisol, kamukha ni Curly nasa TV. Kamukha po, Your Honor. Ka ng buti. Di ba? Kung sana, okay lang eh. Meron siyang meron silang kumbaga, hindi lang yung sinasabi niya, sigurado po ako si Curly. Dapat okay sana yon if ever na sinabi ng boss ko may darating si Curly Discaya. Wala man lang ganon. Wala man lang ganon. Hindi niya nasabi yung specific name. Ang sinabi niya lang, namumukhaan ko po siya. Kamukha niya yung nasa TV. Hindi pwedeng ganon. Hindi mananalo sa korte yon. Pero pag sinabi ng boss mo, Neng, Marites, opo ma'am, bakit po sir? May darating dyan si Curly Discaya, bibili ng bahay natin. Okay po ma'am sir. Abangan ko po ma'am sir. Ayos pa yung ganun eh. Ayos pa yung ganun dapat na binigay nyo na script. Kasi nga, may specific person na tinutukoy. Pero kahapon po, ano nangyari? Nakita ko po, Your Honor, siya po, kamukha niya po yun nasa TV. Pwede ba naman yon? Paano mo nasabi si Curly Discaya? Kamukha niya po yung nasa TV kasi po lagi ako nagmamarites, nanonood ako ng Blue Ribbon. Aray ko. Ganon? Kamukha niya yung nasa TV? Opo, maaari mo bang ituro? Yung nakita mo kamukha sa TV, turo naman ng hayop. Hindi ba pwedeng ganun eh? Dapat dito specific to. Specific. Hindi, putik, kamukha sa TV. Tapos sabi ni Curly Discaya, pwede rin ayun, maganda yung sinabi ni Curly Discaya. Pwede natin patunayan na kung may record ba si Curly Discaya na pumasok sa South Forbes. Pwede yung patunayan. Pero yung sinasabi niya, nakita ko si Curly Discaya, alam ko siya yon dahil kamukha sa TV. May makukuha ka bang record doon? Wala. Si Curly Discaya, may makukuha kang record na hindi siya pumasok sa Forbes Park. Yun. With basis, Your Honor, Mr. Chair, we cannot include only a conclusion of the said Marites Society Chismosa. Ako nga, totoo yan, your Filipina page. Ako, lagi ako natatawag, Dieter Ocampo. Stop please, I am not Dieter Ocampo. Okay? Lagi ako ginaganyan. Nasasaktan ba ako? Hindi. Kasi naiisip nila kamukha ko lang si Dieter Ocampo. Okay? Dieter, kamusta na kayo ni ano? Kapagod naman to mga to.
Anak ka ng po. Nakakapagod kayo. Diba? Minsan nabibwisit na ako eh. Dieter, stop please. I am only ordinary people imploring the aid of the Almighty God. Detonate! Oh, yun po yun. Kasi wala silang basis. Ang basis nila, nagugopuan lang sila sa akin. Yun lang ang basis. Kailangan ba pag nagagopuan ka, ebidensya? Hindi po ebidensya yun. Diba? Oh. Pero pag ganyan na po, investigasyon, hindi pwedeng kamukha-kamukha. Diretso natin. making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed. O, kita mo? Supported by evicted tenant. Evicted tenant, umalis na may-ari. Oh, sapat na ba siyan ba yun? Tapos, umalis sila, then, nakita niya si Curly Discaya, paano mo nakilalang si Curly yon? Kamukha sa TV. Walang specific. Dapat dinala niya yung dokumento ng pinagbilan. Ganun. Dokumento ng pinagbilan, nakapirma si Curly Discaya. Wala eh. Kasi anong magiging basis mo? Na si Curly Discaya ang kumuha ng pag-aari. Siyempre, dokumento. Hindi man direct kay Curly Discaya, pero in the, what do you call this? Ano tawag dito? Na maidudugtong tao man o bagay na maidudugtong kay Curly Discaya. Halimbawa, abogado niya. Halimbawa, pumirma si Attorney Juan de la Cruz na abogado ni Curly Discaya sa pagbili ng lupa at lote, pwede yun. Kasi nga, maiko-connecta natin kay Curly Discaya si Attorney Juan de la Cruz kahit si Curly Discaya ay hindi umapir doon. Pwede yun. Pero yung nakikita niya daw si Curly Discaya kasi kamukha sa TV, negative. Contract or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Kita nyo? Wala pong ebidensya. Ano sabi? Chocolate, Hershey. Diba? Pwede mo bang i-harap sa korte yan? Ang Hershey, chocolate? Hindi mo pwede i-harap yan. Ano sabihin ng judge? This is not no time for eating. Okay? You eat in your house, you eat and outside, but not in the court. Because Hershey is not welcome here. Aray ko. Diba? Hindi mo pwede sa korte ang Hershey o chismis, sabi-sabi. Hindi pwede. Pag nasa korte ka, straight facts. Hindi ka pag-aaksaya ng korte sa mga ganyan mo. Nakita ko po, nakita ko. Pwede yung ganyan, supporting evidence lang. Di ba? Yung mga ganyan pong ako po nakita, supporting evidence pag may tinatalakay ka mga kriminal, mga pagdudugtong ng mga madalas na nangyari yan sa krimen. Halimbawa, nakita ko po, dumaan siya sa CCTV bandang 2:45. O, ganun. Nakita ko po, dumaan siya sa kanto namin bandang 3:00 ng madaling araw. O, pwede yan. Ganun lang. Pero pag magtutukoy ka na, idudugtong mo na si Curly Discaya kay Romualdez, kailangan specific documents yan. Specific.
'Di ba? Ganun 'yon. Pero yung sabi mo, nakita ko po si ano, nakita ko mukha sa TV. Kamukha po niya. Opo. Putik. Marites at Marisol yan. Oh. Mission failed na naman po. Mission failed na naman po ang mga DDS dito. Talagang ayaw tigilan si Romualdez bilang pagda-divert na naman sa mga topic. 'Di ba? Para mapa-divert na naman kay BBM. Martin Romualdez, didikit na naman. Tapos para diretso na. Ganun ang plano eh. Wala po kayo napansin. Plano ng DDS yan. Bakit? Alam nilang may impeachment. Akala nila kakagatin yung impeachment. Oh, alam nila kakagatin yung impeachment. Akala ng mga tanga, mga malabdaw ang utak. Sabay, i-connect na si Martin Romualdez. Oh, hindi nyo na kami manloloko sa mga ganyan theatrics nyo. Mga ganyang galawan nyo. Oh, akala nyo kakagatin ng tao kahapon. Akala nila kakagatin ng tao yung impeachment. Magdidiwang ang tao sa impeachment ni BBM. Sabay magdidiwang ang tao na si Romualdez at si Curly Discaya ay may natatagong property. Bulok! Talaga. Guo 出席习近平。 Oh,